Bongbong, talagang hindi nila malulusutin yung impeachment case. Di ba, Mantaki mo, wala ka ba lang narinig na ano mga kabayan, na rarat-ratin namin yan. Kailangan may managot dyan. Kailangan managot yung Pangulo. Kailangan araw-arawin namin, araw-arawin namin. Wala. Bakit? Eh, minsan magkakabarkada, magkakaibigan. Kung hindi magkakaibigan, ano to? Tuta! Di mo ba mga kabayan? Pero pagdating kay Pipitay Sara, alam na niya, araw-arawin namin. Ganto ganyan. Diba? Saan ka naman nakakita ng ganyan, sir? Nasasabihin mo hindi ka bias, utot mo blue. Alam mo na. Alas 6:23 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Matanang mo, gising na. Hindi na bago at nananatiling neutral ang nasa neutral level ang satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng SWS. Batay sa resulta ng survey, sa huling quarter ng 2025, nakakuha si BBM ng not satisfaction rating na -3 o halos walang pinagkaiba sa -5 na nakuha niya noong third quarter. Ito ay makaraang lumabas na 40% ang satisfied sa Pangulo mula sa 1,200 respondents noong nakaraang taon o mataas lang ng 1% mula sa 39% noong survey ng September. Habang dissatisfied ay 43% mula sa dating 44%. Ayun. Kapag ganun lang kasi ang 1 to 2%, halos wala talaga. Sakop pa ng yun, ng parang margin of error. Margin of error pa rin yun. Ayon sa SWS, kapansin-pansin ang malaking pagbagsak naman ng satisfaction score ng Pangulo mula nang maitala niya ang plus 10 score o moderate level noong second quarter ng 2025 at ang plus 9 score noong January 2025. Madaling salita akong Bachero, pag pinag-aralan mo mula nung nag-speech siya ng mahiya naman kayo, imbis na umakyat yung kanyang satisfaction sapagkat siya ang nagbuyang-yang noon, hindi gumalaw. At in fact, kung sabi mo yung mataas pa yung satisfaction, net satisfaction niya dati noong January saka June, bumaba pa, no? Bumaba pa ng konti, konti. Pasok sa margin of error, kaya parang ang pagsuma neutral. So yung mga kababayan natin hindi pa na-appreciate yung ginawa ng Pangulo. Naghihintay ng resulta kasi talaga. Kasi sundan natin yung narrative na ang Pangulo ang nagsalita niyan. Hindi niya gagawin yan kung may involvement siya. Kaya ang gusto niya may managot. Sino man ang dapat managot. Magandang umpisa. Magandang narrative Talaga. At baka nga hindi alam ng Pangulo na ganito pala kalala yung sinimulan niya. So ang tanong na lang doon hanggang sa paano ba niya tatapusin? Sinimulan niya, paano ba niya tatapusin? Yun ang iniintay ng ating mga kababayan. Matatapos kaya ang termino ng Pangulong hindi ito tapos. Yun ang masakit. Na ito'y nakabuyang-yang. Pero gaya na ibinalita ko kanina, for 1 year, ay bakunado na ang Pangulo sa impeachment. Wala na siyang dapat na ikabahala na siya sisipunin. Dahil bakunado na. Siya. Di ba mga kabayan, napakalinaw po ng sinabi po ni Katunying na simula nga po ng tinamagay pagmamayabang po ni Bongbong Marcos, na yan nga daw po sa mahiya naman kayo dyan sa flood control. Hindi na po umangat yung kanyang trust rating. Ibig sabihin po mga kabayan, wala pong naniniwala dito kay Bongbong Marcos kahit ano po ang kanyang sabihin. Dumako naman po tayo mga kabayan dito po sa sinasabi po ni Tito Soto na aaraw-arawin daw po niya ang sesyon ng impeachment laban kay BP Inday Sara mga kabayan. Dito po sa balita, basahin po natin mga bayan para malinawan po tayo kasi mahirap na. Baka itong mga to ay sasabihin hindi naman po sinabi, hindi naman po ganyan. Ito, basahin po natin. Tito Soto, aaraw-arawin ang sesyon ng impeachment laban kay BP Inday Sara. Iminungkahi ni Senate President Tito Soto na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Parang noon time show lang parang Itbulaga lang, no? Mga bayan. Gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
ang sesyon ng impeachment court laban kay BP Sara upang mapabilis niya ang pag-usad ng paglilitis. It should not be delayed. It needs to be done as soon as possible, the fastest way possible. Ibig sabihin mga bayan, talagang rarat-ratin na po. Gusto na pong rat-ratin ni Soto yung impeachment case laban kay BP Inday Sara mga bayan. Ano po yung makikita po natin parang ano dito? Parang isang kaisipan na kung paano po sinasabi ni Tito Soto yung mga pangyayaring yan mga bayan. Parang ang gusto po niya mangyari, bagaman hindi pa po na ipapasa yung impeachment case laban kay BP Inday Sara, alam na po niya na ito po ay uusad. Doon pa lang mga kabayan, alam na this eh. Di po ba? Doon po sa Kongreso, hindi po umusad yung kay Junior. Kasi wala man lang tayo narinig kay Soto eh, na araw-arawin namin yan. Yung impeachment ni Bongbong Marcos. Walang ganun mga kabayan. Pansin mo? Tapos sasabihin niya, hindi siya bias. Tapos sasabihin ng okay ng hindi siya bias. Pero kay BP Inday Sara, hindi pa napapasa sa mga congressman. Para kasi dadaan sa Kongreso yan eh. At kung ma-impeach nga si BP Inday Sara, mapupunta yan sa Senado. Hindi pa nga napapaabot. Kay Bo GD. Hindi pa umaabot sa Kongreso. Alam na po niya na mga kabayan, na talagang dire-diretso na po yung impeachment case dyan sa Senado. Ibig sabihin po mga kabayan, buo na po yung script. Buo na po yung plano. May plano na po yan eh. Pero doon kay Bongbong, talagang hindi nila malulusutin yung impeachment case. Di ba, bantakin mo, wala ka man lang narinig. Wala ka man lang narinig kay Soto na mga kabayan, na rarat-ratin namin yan. Na kailangan talaga. Di ba? Kailangan may managot dyan. Kailangan may managot yung Pangulo. Kung kailangan araw-arawin namin. Wala. Bakit? Minsan magkakabarkada, magkakaibigan. Kung hindi magkakaibigan, ano to? Tuta! Di mo ba mga kabayan? Pero pagdating kay BP Inday Sara, alam na niya, araw-arawin namin. Ganyan. Di ba? Saan ka naman nakakita ng ganyan, sir? Tapos sasabihin mo hindi ka bias, utot mo blue. Bawal lang magmura, ayoko na magmura eh. Sama-sama na ako magmura. Sabihin nyo, hindi kayo bias para kayo sa mga Pilipino? Grabe no mga bayan. Lumalabas na ito mga to, magkakasabwat to. Mula sa Pangulo, kay Speaker, hanggang sa kanya, kay Tuta Soto, pati yung Blue Ribbon, magkakasabwat po yan mga kabayan. Parang nangyari po, isa na po silang malaking sindikato. Bantakin mo. Sa impeachment ni Bongbong Marcos, di ka man lang marinigan ng ganyan. Senate President ka pa naman. Tapos kay BP Inday, ganyan ka. Paalala ko lang sa'yo Soto, paalala ko lang sa'yo Noong panahon ni Pangulong Duterte, kulang na lang himurin mo yung puwet ni Pangulong Duterte. Ganyan ka kabalingbeng. Noong eleksyon, kulang na lang murahin nyo si Bongbong Marcos. Ngayon, hindi nyo mahawak-hawakan. Hindi nyo makanti-kanti. Tandaan nyo yung pagmumukha niyan mga bayan. Ayoko lang magmura eh. Ayoko na po. Dito sa channel natin, pagbabawalan na po natin magmura. Simula po ngayon, bawal na po magmura. Pero grabe mga bayan eh. Di mo ba? Grabe na po. Kung pwede ko lang dukutin dyan sa screen dinukot ko na yan eh. Grabe. Yan na po sabi ng ating netizen na si Maloney Chona Samaco. Ano pong sabi ni Madam Maloney? Nawala na ang investigasyon ng mga maleta
courtesy of Soto Lacson Syndicate. Sindikato na nga mga kabayan. Flood control, wala na. Di ba? Papunta na kay Romualdez, pipigilin. Maglalagay ng ibang witness para maiba yung usapan. Tapos sasabihin ni Lacson, sumusunod lang naman kami kung nasa inyong ebidensya. Utot nyo, blo! Huwag kami. Ginagawa nyo ng taong bayan eh. Ha? Yun lang mga kabayan. Ha? Yun, ano lang, nadadala lang tayo ng emosyon, pero yun lang po. Ha? Sana nga po mga kabayan na kahit sobrang napaka-bias na po ng gobyernong ito at sobrang sama na po talaga ng mga pinaggagawa po nila. Maniwala po tayo, meron po tayong isang tunay na Diyos na nakakakita po ng lahat ng bagay na yan. At hindi po siya papayag na magwagi po itong mga to. Manalig lang po tayo mga kabayan, ha? Manalig po tayo na magkaroon po tayo na umayos po yung ating bansa para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Yan. Huwag nyo nga pong kalimutang mag-hit ng like at subscribe button, ha mga kabayan, at hanggang sa muli. Paalam.